Mula janitor hanggang primetime king, ang tunay na teleserye ng buhay, bago pa man siya kilalaning, ang hari ng primetime, bago pa ang milyon-milyong tagahanga, at bago pa siya maging si Ricardo Cardo Dalisay, si Coco Martin ay isang simpleng batang nangangarap. Ang tunay niyang pangalan ay Rodel Pacheco Nacianceno. Ipinanganak noong 1981, lumaki siya sa Novaliches, Quezon City. Sa murang edad, hiwalay na ang kanyang mga magulang. Ang kanyang lola ang nagpalaki sa kanya, at sa kanya siya natutong tumindig sa sariling paa. Hindi madali ang kanyang kabataan. Lumaki siyang kapos sa buhay, kaya't natutunan niyang magbanat ng buto. Bata pa lang siya, nagbebenta na ng sampagita sa simbahan, namimigay ng flyers sa kalsada, at tumutulong sa jeep para lang may maiuwing pera, pag-aaral at pangarap. Nakapagtapos si Coco ng kursong Hotel and Restaurant, Management sa National College of Business and Arts. Ngunit, kahit nakatapos ng pag-aaral, hirap pa rin siyang makahanap ng matatag na trabaho sa Pilipinas. Kaya tulad ng maraming Pilipino, pinili niyang mangibang bansa, OFW life sa Canada. Sa Canada, naging janitor siya. Naglilinis ng CR sa mga bingo halls, nagbubuhat ng basura, at tumatanggap ng kahit anong trabahong mahahanap. Pagbalik sa Pilipinas, nagsimula siya bilang extra sa mga indie films. Ang kinikita niya, 500 hanggang 4,000 lang kada project. Masipag siya, habang pinapanood ang mga veteranong aktor at iniisip kung paano siya gagaling. Hanggang sa dumating ang kanyang unang big break, ang indie film na Masahista, noong 2005. Controversial ang pelikula, pero dito siya unang napansin. Nanalo siya ng Best Actor sa mga international film festivals. Dito nagsimulang magbukas ang pinto para sa kanya. Pag-angat sa teleserye, dumami ang roles ni Coco. Naging bahagi siya ng Tayong Dalawa, 2009, Minsan Lang Kita Iibigin, 2011, at iba pang seryeng minahal ng masa, pero ang tunay na tumatak sa lahat, ang Probinsyano. Noong 2015, ginampanan niya ang role ni Cardo Dalisay, at sa loob ng mahigit 7 taon, gabi-gabi siyang kasama ng bawat Pilipino. Umabot sa mahigit 1,600 episodes, naging isa ito sa pinakamatagal at pinakasikat na teleserye sa kasaysayan ng Philippine TV. Pero hindi lang siya artista rito. Si Coco rin ang director, producer, at creative lead ng palabas. Hawak niya ang kwento, ang production, at ang kinabukasan ng proyekto. Mula sa pagiging extra, siya na ngayon ang nagtatayo ng sariling empire sa showbiz. Ngayon, hari ng primetime, simple pa rin sa puso. Ngayon, si Coco Martin ay may sariling production team, sariling bahay, mga mamahaling sasakyan, at respeto ng buong industriya. Pero kahit lahat ng ito, hindi siya nagyabang. Ayon sa mga nakatrabaho niya, Coco is still the same Coco. Tahimik, masipag, may malasakit sa team. May puso sa trabaho, aral ng kwento ni Coco Martin. Ang kwento ni Coco Martin ay hindi lang kwento ng tagumpay. Ito ay kwento ng sakripisyo, tiyaga, at pananalig sa sariling pangarap. Kaya kung pakiramdam mo minsan ay ang hirap ng buhay, tandaan mo si Coco. Kung siya nga na dating janitor sa ibang bansa ay naging hari ng primetime, ikaw rin, pwedeng-pwede mong abutin ang pangarap mo. Kung mahilig ka sa mga kwento ng mga artistang nagsimula sa hirap pero umasenso, don't forget to like, subscribe, at mag-comment kung sinong celebrity ang gusto mong gawan natin ng Rags to Riches story next.